So meron ho kasing balita na lumabas, ikinalat ang Krappler, oo. Mali na pindot, di dapat pinapalakpakan yan si Krappler. Oo, yan si Krappler mga kababayan, hindi yan dapat pinapalakpakan, hindi yan dapat ano, there's nothing impressive about Krappler. But anyway, may nilabas kasi silang balita at yung tanong sa atin ng ating follower supporter, eh, ano ba katotohanan dito? Oo. Puntahan ngayon natin yung balita. Ito yung balita, guys. Yan. Martin Romualdez transfers 130 million US property to a corporation for just $1. Ay, grabe. Grabe. Oo. 130 million yung property tapos binenta mo lamang ng $1? Oo, mga babayan. Mukhang meron tinatago si Martin Romualdez, mga babayan. Oo. Ito si Krappler nagpapanggap na investigative journalist. So, ay nako. Anyway, meron hong dahilan kung bakit ganito yung pagkakasulat ni Krappler. Oo. First of all, sa kanyang headline. Gusto niyang palabasin sa kanyang headline na parang merong itinatago si Martin Romualdez kasi sino nga ba namang siraulo ang magbebenta ng 130 million US dollars, 130 million peso property sa halagang $1 lamang o 58 pesos, mga kababayan. Wala akong siraulong Pilipino ang gagawa nun. Kahit sino, wala akong gagawa nun. Oo. Pero mga kababayan, according sa kanilang article, eto. Babalikan natin yang umpisa. Oo. Pero puntahan muna natin yung kanilang gustong i-imply. Oo. Sabi, a US-based lawyer told Rappler that the transaction could count as a fraudulent conveyance because it may be used to hide assets from creditors. Yan. Oo. Tandaan nyo ho yan itong phrase na ito. Ang sinasabi po ng balita ni Krappler ay ginawa daw ito or pwede raw gawin ang prosesong ito na pagbebenta ng $1 para itago ang isang property o isang pag-aari, mga kababayan, na property. Okay. Balikan ngayon natin sa umpisa. Meron daw kasi silang nakuhang dokumento according to Krappler. May nakuha silang dokumento from a Dover Planning Board. Oo, at pinapakita raw dito na meron daw Martin Romualdez, quote-unquote, na property owner in meeting minutes na merong gustong ipa-renovate daw na estate. Oh. A 1993 tax record likewise named the owner as Martin G. Ferdinand Romualdez. Consistent with his full name. Okay. Ngayon, the property, ito, binalita din naman nila. The property has been in Romualdez's name since 1998. Okay, yan. Pero ang gusto nilang palabasin, ito. Ibinenta ito sa halagang $1 lamang. Okay. Hindi ho binenta, mga kababayan. Ito po ay, meron ho siyang tinatawag na, tawag dito, quit claim deed. Quit claim deed. Ngayon, mga kababayan, kaya po ini-record ko lang ito kasi gusto ko rin i-research ng medyo mas matagal. Kasi wala ho tayong konsepto dito sa Pilipinas ng quit claim deed. Ang meron lang po tayo sa Pilipinas ay deed of sale, deed of absolute sale, deed of donation. Yun lang ang meron tayo. Oo, I'm sure meron pang iba pero I'm very sure na walang quit claim deed. Oo. Ngayon, ang gusto nilang palabasin, mga kababayan, yung korporasyon daw na bumili, quote unquote, ay isang
korporasyon din na pag-aari ni Martin Romualdez. Mm. And is also his fraternity brother, sabi. The recipient corporation listed director sits on the board of directors of the Romualdez-owned Benguet Corporation and is also his fraternity brother. The transaction took place in July 2025, just a few months before controversy surrounding government infrastructure projects came to light and before the president's SONA. Okay. Ngayon ganito, pag let's connect the dots mga kababayan kasi ang nakakatawa dito sa article ni Krappler, kung babasahin mo siya at kung medyo pag-aaralan mo ng konti, makikita mo na walang illegal na ginawa si former Speaker Martin Romualdez. Ulitin ko para lamang maintindihan nating lahat. Pag binasa niyo itong article, makikita niyo po na walang illegal na ginawa si former Speaker Martin Romualdez. Except, mga kababayan, sa punto na kung saan sinabi ni Krappler, sana yun, na merong ito, na pwede daw yung proseso ng quitclaim deed ay pwede raw gamitin for fraudulent conveyance or yung pagtatago ng assets. Oo. That's gonna be weird, mga kababayan. Puntahan natin yung proseso. Okay. Ito ang binalita ni Krappler, ito yung $1 na yan. Quitclaim deed for a nominal consideration of $1. Oo. Okay. So ito, puntahan ngayon natin yan. Ano ba tong quitclaim deed? Sa Pilipinas kasi wala tayo nito sa Pilipinas. So for me, it's quite new kaya dapat ila-live stream ko to kaso sabi ko, I need more time para pag-aralan. So, ni-research ko muna ano yung quitclaim deed. Ito po ang sinabi ng quitclaim deed. Ayan, ito ay si website ng isang abogado sa Massachusetts. Sabi niya, ito yung quitclaim deed. Ayan. A quitclaim deed is a type of property deed that is most commonly used in Massachusetts. So marami yung gumagawa nito. And a quitclaim deed guarantees that the seller has complete ownership of the property listed on the deed. The term for this is fee simple. Tapos mga babae, ito pa sabi, this deed ensures that the home or property has no encumbrances, walang utang, walang liens or easements, walang obligasyon sa gobyerno, or easements, ibig sabihin, bayad ang taxes kasi walang liens or easements, and not included are encumbrances specifically listed in the deed or any future encumbrances incurred, etc. etc. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang quitclaim deed ay isang pamamaraan ng pag-transfer ng property. Dito kasi sa Pilipinas, mga kababayan, tulad ng minention ko kanina, nakakapag-transfer ka lang ng property kapag i-donate mo o ibinenta mo. That's it. That's it. Kapag i-donate mo or ibinenta mo, pwede ka mag-transfer ng property. Oo. So, real or personal property. So, mga kababayan, dito sa Pilipinas, meron tayong deed of donation, meron tayong deed of sale, at meron tayong deed of absolute sale. Yun ang sa Pilipinas. Sa Amerika pala, specifically sa Massachusetts, may iba pa silang mga proseso. Meron silang quitclaim deed, warranty deed, at release deed. Okay, hindi na natin pag-usapan yung huling dalawa. Focus tayo sa quitclaim deed kasi yun yung binabalita ni Krappler. Okay, ang sabi. Ito daw mga kababayan ay isang garantiya, ang quitclaim deed ay isang garantiya na ang may-ari ng isang property ay siyang nagpapatunay na siyang may-ari
ng property na ita-transfer niya. At the same time, ito ay nagsasabi na ang property na kanyang ita-transfer ay walang utang at walang obligasyon sa gobyerno. Yun lang ho yun, yung quitclaim deed. Ngayon, mga kababayan, para ho maging binding ang quitclaim deed. Kasi syempre pag may kontrata, kailangan yung kontrata is the law between two parties eh. So, para ho maging binding ito, o para maging obligado ang bawat isa na sumunod sa mga probisyon ng kontrata, meron silang tinatawag na consideration or nominal consideration. Okay. Yun ho yung $1. Yung nominal consideration. Ngayon, is the $1 as yung $1 ba na yon ay ang value ng property? Syempre hindi. Kasi obviously, sa balita ni Krappler, ang halaga ng property ay 130 million US dollars. So, Coach Jared, bakit tinatanong nyo? So, Coach Jared, bakit na i-transfer yung property sa halagang 58 pesos o $1? Mga kababayan, yung $1 is only a nominal consideration. Ibig sabihin, symbolic lang siya. Hindi yun yung totoong value. Yung $1 ay inilagay lamang doon para maging opisyal yung quitclaim deed. Para maging legally binding ang quitclaim deed. Pero hindi ibig sabihin nun na ang halaga ng property ay $1 lamang. Oo, medyo complicated ano. It is because iba ang batas sa Amerika, iba ang batas sa Pilipinas. So, ito pa sabi, nominal consideration refers to a minimal amount of value exchanged in a contract that does not reflect the true worth of the agreement or the item involved. So, simbolo lang siya. It is symbolic of the transaction between two parties. Okay. Ngayon, illegal ba gamitin yung $1 na yan? Hindi po. Hindi po siya illegal. Ito ang sabi ng abogado sa Amerika. The purchase amount or the consideration must be included within the deed. Dapat daw may consideration or yung halaga ng benta na ibibigay mo. Oo. Pero may nakikita kayong if, di ba? Ito, sa second sentence. Sabi, if the property is being transferred, naka-capital pa yung without monetary exchange, ibig sabihin, ibinigay mo yung property. The consideration is usually registered as $1. Okay. Eto na. Dito na ngayon mag-a-unravel o dito na ngayon malalaman o mabibisto yung kasinungalingan ni Krappler. So gets ho natin, ang kanila po naging transaksyon ay quitclaim deed. Ang quitclaim deed po ay isang pamamaraan sa Amerika ng pagta-transfer ng property na, ito, sabi sa definition, na it guarantees that the seller has complete ownership of the property listed on the deed. Okay. Tapos, ang quitclaim deed, kung ikaw ay magta-transfer ng property at wala kang kukuning pera, wala kang kukuning bayad, hindi siya magiging binding. Kaya kailangan maglagay ka ng $1 as a nominal consideration para maging epektibo o binding yung kontrata o yung deed. Dito kasi sa Pilipinas, nasanay kasi tayo dito sa Pilipinas na kapag ikaw ay magta-transfer ng property, ilalagay mo doon yung actual amount. So kung ang isang bahay ay 1 million pesos, ibibigay mo sa anak mo, sa deed of donation, ang lalabas ay 1 million pesos. Yun yung halaga ng idodonate mo ay 1 million pesos. Or property in the amount of 1 million pesos kung pera. So,
gano'n tayo sa Pilipinas. Sa kanila kasi apparently, puwede ka palang gumawa ng symbolic gesture lang, lalo na kung hindi ka maglalagay ng pera, hindi ka maniningil ng pera. So mga kababayan, babalikan ngayon natin yung article. Ang sinabi po sa article, eto, hmm, ang sabi, ang may-ari po ng bahay ay si Martin Romualdez. Simula 1998 pa, 1988 pala, sorry. Simula 1988 pa. Okay. At ang tumanggap po ng tawag dito, ng bahay na nagkakahalaga ng 130.5 million pesos ay isang kumpanya ni Martin Romualdez, Benguet Corporation. Okay. Ay nako. Ay sorry. Let me rephrase that. Mali. Ang tumanggap ng bahay ay isang direktor ng isang kumpanya na pag-aari ni Martin Romualdez, which is Benguet Corporation. At itong tao na 'to ay kanya ring brad sa fraternity. Okay. So mga kababayan, ganito 'yan. Kung titingnan mo yung logic, nung naging transaction, ganito ang lalabas. Si Martin Romualdez ay merong property, may bahay siya sa Amerika, nagkakahalaga ng 130.5 million. Ngayon, most probably, gusto niyang i-transfer ang kanyang property, itong bahay na ito, sa Benguet Corporation. Pero para ma-transfer niya to, mga kababayan, itinransfer niya, ibinigay niya yung bahay sa isang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan na brad niya sa fraternity, na board of director sa kanyang kumpanya. Okay. Ngayon, para nga naman hindi na maglabas ng pera, kasi hindi naman siya tatanggap ng bayad eh. Hindi tatanggap ng bayad si Martin Romualdez sa transaksyon na to. So paano maita-transfer sa kanyang kaibigan na isang direktor sa kumpanya na pag-aari ni Martin Romualdez? Ang ginawa niya, nag-quit claim deed sila at walang babayaran yung kanyang kaibigan. Ang kanilang agreement, para lang maging legally binding yung quit claim deed, ay $1. Ganun. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Pero bakit? Bakit, mga kababayan? Bakit sinasabi ni Krappler, na hinighlight niya tong fraudulent conveyance. Parang pinapalabas niya na may itinatago. May itinatago si Martin Romualdez na property. Bakit ganun? Kasi mga kababayan, kung babasahin niyo yung buong article, sa may bandang dulo, eto, ang sabi. Eto. The date of purchase was 2 years after Romualdez's uncle, the late dictator Ferdinand E. Marcos, was ousted from office after more than 2 decades of rule. During this time, the PCGG had already established to recover the Marcoses' ill-gotten wealth. Ito na ngayon, mga kababayan, ang gustong sabihin ni Krappler, kaya nga basura to si Krappler eh. Ang gustong sabihin ni Krappler, kaya bumili ng yung property na binili na 130 million pesos ay binili noong 1988. 2 years after matanggal sa posisyon si Apo Lakay. At dahil tinanggal siya sa posisyon at naghahabol na ngayon ang PCGG ng mga ari-arian,
yun. Kailangan niya ngayon itago. Baka kasi makakalkal. But it doesn't make sense. It doesn't make sense. Hindi nagme-make sense yung drama nila na naglo-launder o nagtatago ng property si Martin Romualdez. Bakit? Bakit? Kasi bakit ngayon lang 2025 nagkaroon ng transfer? 'Di ba? Kung ito ay itinatago ni Martin Romualdez simula 1988 hanggang 2025, bakit 2025 lang nangyari yung transfer? It does not make sense, 'di ba? It does not make sense. Kaya nga mga kababayan, ito hong article na ito, kung babasahin nyo ng maigi, ay isinulat para lamang, di ko alam, baka for clicks or for, di natin alam, kung medyo malisyoso tayo ng konti, ang isipin natin para for smear campaign, para siraan si Martin Romualdez. Hindi natin alam kung bakit. Parang out of the blue. Oo. Legal naman pala. Legal naman pala ang quit claim deed. Legal ang pag-transfer. Legal din na binili. Hindi naman pala itinatago for the past years. Kasi mga kababayan, sinabi rin po ni Martin Romualdez, the US property was purchased before I entered public service, has always been declared in my SALN and will continue to be so. So kung since 1988 up to present at nung siya ay naging opisyal ng gobyerno, naka-declare sa SALN, anong issue? Wala. Pero bakit sinulat ni Krappler nang parang may mali siya? Kasi mga kababayan, gusto niyang i-connect si Martin Romualdez sa ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Yun ho ang mali siya dito eh. Di ba? Ang bastos. Hindi na nahiya si Krappler. Ilang kaso na ng Marcos ill-gotten wealth ang nadidismiss. Pero sabi nga nila, say a lie often enough, it becomes the truth. Diba? So, inuulit-ulit lang nila. Baka kasi maging totoo na one of these days, di ba? Kahit kasi nungalingan lang siya. Oo. Meron pang isa, mga kababayan. Nakakatawa rin tong balita na to na balita naman ni Sarawak. SarawakReport.org. Isa ho itong Malaysian na blog. Hindi ho siya newspaper blog. Para siyang si Krappler. Blog lang din. Oo. Ang sabi, si Martin Romualdez daw ay may koneksyon sa isang convicted na si Patrick Mahoney. Convicted siya sa sa Switzerland dahil sa kanyang involvement sa 1MDB o One Malaysia Development Berhad. Ito ho yung investment fund. Parang Maharlika Investment Fund. Pero ito po sa Malaysia. At naging controversial po ito kasi kinurakot ho ito ng kanilang presidente o prime minister. Itong 1MDB. Oo. At isa ho isa daw ho si Patrick Mahoney sa mga tao na nag-umpisa at nakinabang doon sa pagnanakaw dyan sa 1MDB. Okay. Ngayon mga kababayan, ito sinasabi ngayon itong Sarawak. Sabi, particularly troubling are reports that he is frequently seen with the prominent Manila businessman and senior politician, the former speaker of the parliament, Martin Romualdez, who is a first cousin of the current president and considered a powerful political player. Ang sabi, Romualdez is known to have been one of the key movers behind the first major financial initiative
taken by the new President Marcos, namely the launch of the Philippines' first national sovereign wealth fund, the Maharlika Wealth Fund or MWF. Ngayon mga kababayan, nakakatawa kasi um, unang-una, sino kaya yung sources ng reports na 'to? Mm. Sino kaya yung sources ng reports na 'to? Kasi ako personally, well, itong problema sa mga ano, sa mga press at nagpapanggap na press. Usually hindi naman talaga natin malalaman ang kanilang source. Mm. Pero mga kababayan, kaya nga yung mga ganitong expose, we take it with a grain of salt. Hindi ho natin basta-basta pinapaniwalaan hangga't makita natin yung ebidensya. Eh, hindi naman nilalabas yung ebidensya, so anong gagawin natin? Meron ba silang kahit picture man lamang? Kasi may reports daw sila nakukuha, eh. So, malamang sa malamang meron silang nakikitang picture or meron nakakita sa kanila somewhere, et cetera, et cetera. Sana, nung nakita nyo somewhere, pinicturean nyo na rin. Kasi ang gusto nilang palabasin, si Patrick Mahoney daw ay nakikipag-usap kay Martin Romualdez for whatever reason that they have. Andito na naman tayo sa name dropping, guys. So, umabot na hanggang Malaysia yung gustong gawin na pag-name drop kay Martin Romualdez. Pero pati ito, sinagot na rin ni Martin Romualdez. Oo, sinagot na rin yan. Romualdez blasts false and baseless report linking him to convicted 1MDB executive. At least ngayon, sumasagot na siya na mabilis. Oo, dati kasi medyo tahimik eh. Sabi, I joined the Maharlika Investment Corporation in completely denouncing the false and baseless allegations published by certain online sources. I have never had any discussion, meeting, or communication with any individual regarding investments, advisory roles, or management decisions involving the Maharlika Wealth Fund. The reports attempting to link me to such matters are entirely unfounded, misleading, and malicious. Which mga kababayan ngayon, napapaisip ako. Bakit si Martin Romualdez ang target? Mm. Ang weird. And mga kababayan, bumibira ngayon kay Martin Romualdez ay parehong mga online news portals lang. They're not even real press. They're not even real journalists. The heck, they're glorified bloggers. Oo. And nakakatawa dito, mga kababayan. There's no way na lalo itong sa kay 1MDB, no, kay Patrick Mahoney. Hindi ho natin ma-verify 'to. Mm. But it seems mga kababayan, yung operation ng paninira sa Marcos administration has gone international. Oo, it has gone international. At mga kababayan, call it a conspiracy theory, but I think may involvement dito ang China. Hindi ko lang alam, at least yung dito sa angulo ng Sarawak, no. Hindi ko lang alam yung sa Krappler kung kanino nanggagaling. According to my sources, ito dong kay Krappler is I don't know, for campaigning daw sa 2028. I don't know. Gusto na nilang sumabay sa mga DDS, no, para i-minimize ang chances ni former Speaker Martin Romualdez na manalo sa 2028 elections. But that's gonna be a weird that's a weird tao dito. Direction. Medyo hindi ko kinaagad 'yon. Ako iniisip ko mga kababayan. Well, dahil ang Krappler ay Marcos haters. Alam naman natin lahat 'yan eh. Galit sa Marcos 'yan eh. At galit din sila sa lahat ng sumusuporta sa Marcoses. Therefore, because of their whatever anger or beef they have against the Marcoses,
naiimpluwensyahan na pati ang kanilang writing. Hindi rin ho ako magtataka mga kababayan kung ang Sarawak whatever, itong, Sarawak Report at si Krappler ay magkakilala. Hindi rin ako magtataka. Baka nga nagse-share pa sila notes, eh. Malay ba natin, 'di ba? Hindi naman natin alam kung nag-uusap sila, eh. Pero ako mga kababayan, I think this is just, a product of, one big operation para i-undermine at i-discredit ang Marcos administration. At again, we can't blame the people na may mga interest para i-discredit ang Marcos administration na gamitin si former Speaker Martin Romualdez kasi he's an easy target. Madali siyang target, eh. Especially dahil sa flood control scam, kung paano siya siniraan ng mga DDS, etc., etc. So it's a very understandable position. It doesn't make it right. Naiintindihan natin, but it does not make it right. So again, mga babayan, no, let's take all of these news with a grain of salt. Tulad nung sa property na itinransfer sa halagang $1. Legal naman pala sa Amerika yung gano'n. Nasa salin ni former speaker since siya ay pumasok sa politika. Pero ngayon nila ginawang issue. Bakit? Kasi gusto nilang ipakita or ang gusto nilang iparating ay may itinatagong property sa Amerika si Martin Romualdez. Kasi alam nyo mga kababayan, kapag na-connect nila si former Speaker Martin Romualdez sa corruption, mas madaling ikabit kay PBBM ang corruption. Not only because he was the House Speaker at si PBBM ang presidente, but also their relatives. Kaya gigil na gigil sila kay Martin Romualdez. Tignan yung mga DDS ganun din. Gigil na gigil sila kay Martin Romualdez. Kasi kapag napinturahan nila si Martin Romualdez na corrupt, mas madaling isisi kay PBBM ang corruption na nagaganap sa Pilipinas. Kaso nyo, hindi ganun na nangyayari. Yung mga alegasyon kay Martin Romualdez are just that, allegations. Wala namang napapakitang ebidensya. Wala naman silang ifina-file na kaso. So, anong gagawin natin? Di wala. Nga. Insinuations lang. Kay PBBM, siya pa nga yung nag-expose ng flood control scam. So, paano nyo sasabihin siya yung may sala dyan? It does not make sense. It does not make sense. So, mga babayan, let's take this news with a grain of salt. At wag natin basta-basta kaagatin. Kasi itong mga balita na to ay sadyang isinulat para sirain ang administrasyon. That's it. No more and no less, mga babayan.